Puno ng pagtataka ang mukha ni Chanel nang makitang walang pagkain na inihanda para sa kanya. Yaya, hindi ba nagpahanda po ako ng agahan? Nasaan na po? Magalang na tanong ni Chanel. Pinatanggal po ni Ma'am Imelda eh. Napakunot siya ng noo. Sige po, ipaghanda niyo na lang po ulit ako ng pagkain. Hindi raw po kayo pwedeng kumain ng heavy meal. Sa puntong yun, hindi na makapaniwala ang babae sa kanyang naririnig. Halos isang buwan na siyang pinagbabawalang kumain ng heavy meal. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang madrasta, pero wala siyang nakuhang sagot. Please, Yaya, gutom na ho ako. Halos isang buwan na puro tinapay lang kinakain ko. Sandaling tiningnan ng Yaya ang paligid ng bahay. Wala si Imelda, kaya mabilis na kumilos ang katulong para ibigay ang hinihingi ni Chanel. Ito na, bilisan niyo na lang kumain para mahugasan ko din po agad. Baka kasi maabutan tayo ni Ma'am Imelda. Wala ba kayo nababalitaan na mga inuutos dito sa bahay? Para kasing may kakaiba eh. Puna ni Chanel. Nako, marami po. Mas lalo po siyang naging mahigpit. Nagsisimula pa lang siyang kumain nang may matanggap siyang text mula sa kanyang mga kaibigan. Mabilis na kumunot ang kanyang noo at nilingon ang kanilang pintuan. Yaya, walang pinapapasok si Tita Imelda ng mga kaibigan ko? Opo, pinagsabihan po lahat ng guard. Bakit daw? Mga kaibigan ko naman yun. Walang pagdadalawang isip na tumayo si Chanel at lumabas ng bahay. Ma'am, patutuloyin niyo po sila? Oo, bahay ko rin to. Walang nagawa ang kasambahay at ang gwardya nang lumapit si Chanel sa may gate ng kanilang bahay. Tulad ng inaasahan, ang iba pang gwardya hinarang siya. Ma'am, bawal po silang papasukin. Mga kaibigan ko sila. Let them in. Ma'am, pagagalitan po kami ni Ma'am Imelda pag nalaman niya eh. Di wag niyong sabihin. At saka ako nang bahala doon kapag nangyari yon. Just let them in. Sa kabilang banda, si Imelda na prenteng nakaupo at puno ng ngiti sa labi habang kausap ang isang doktor. Talagang gagawin mo yon? Tanong ng doktor. Oo, dahil yun na ang tanging paraan para makuha ko ang mga yaman na meron ng pamilya niya. Hindi ba? Binigyan ka na naman ni Manuel ng parte mo? Hindi sapat yun, no? Kay Chanel na punta ang lahat at kailangan ko ng tulong mo para sa plano ko. Isang buntong hininga ang lumabas sa bibig ng doktor. May parte ba ako dyan pag nagkataon? Bibigyan kita, huwag kang mag-alala. Kapag nangyari lahat ng plano ko, mas malaki pa sa sahod mo ang makukuha mo. Nakangiting sabi ni Imelda, itataya ko lisensya ko para sa'yo at sa pera na yan. Napangisi si Imelda, bahagyang yumuko at tinitigan ng doktor. Hindi mo ito pagsisisihan. Hindi ko hahayaang masayang ang oras mo o ang karir mo. Siguraduhin mo lang na wala ebidensya. Kapag may kahit anong sabit, malalago tayo. Wala, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ang kailangan ko lang ay gawin mo ang sinasabi ko. Walang labis, walang kulang. Napakamot ang doktor sa sentido. At sigurado ka bang hindi ka mabibisto ni Chanel? Matalino yung bata. Hindi basta-basta napapaikot. Diyan ka nagkakamali. Mas matalino ako sa kanya. Habang patuloy na nagsisimula ang plano ni Imelda, si Chanel naman at ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwala sa lahat ng kinukwento ng dalaga. Ano bang gusto ng madrasta mo? Mamatay ka dito? Sarkastikong tanong ng kaibigan. Siya nga itong sabit sa pamilya niyo eh. Alam mo, feeling ko may gagawin niyang masama sa'yo. Mag-iingat ka, Chanel, ha? Ewan ko ba? Ngayon ko lang din nalaman na mas naghigpit si Tita Imelda. May sabaliw yata yung madrasta mo, no? 27 years old ka na, tapos parang bata ka kung ituring. Inis na sabi ni Hana. Mabilis namang siniko ni Paul, si Hana. Hindi bata, para nga siyang hayop ko ituring eh.
Lahat ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan ay totoo. Simula na mamatay ang kanyang ama, mas naging mapagmataas si Imelda. Tinitipid niya sa pagkain si Chanel, bagay na hindi sanay ang babae. Hindi to ang pinagdadasal ko na buhay. Akala ko mas magiging maayos ang lahat, pero mas naging komplikado pa. Dad knows how much I respect Tita Imelda, but she sees me as an enemy. Aniya sa isip. Sa mga sumunod na araw, nang paalis na si Chanel para magpunta sa trabaho, bigla siyang inabutan ni Imelda ng pabaon na lunch. Kunot noo at hindi agad kinuha ng babae ang inaabot sa kanya. Para saan po yan? Nothing? Sinadya ko talaga na maghanda ng pack lunch mo. Thank you. Ubusin mo yan. At saka naghanda na rin ako ng inumin mo. Ngumiti lang si Chanel, kahit hindi niya pa rin alam kung ba't siya biglang pinaghahanda nito. Nang makuha niya yon, umalis na agad si Imelda. Ngumisi ang matandang babae. Ubusin mo yung hinanda ko sa'yo. Hindi magtatagal. Makakaramdam ka ng kakaiba tapos yun ang chance ko para unti-unti kang mabaliw. Pagdating niya sa opisina, napatingin sa kanya ang mga kaibigan. Tahimik lang at pasimpleng minamata ang dala nitong pack lunch. Hanggang sa mapansin ni Chanel, ang kakaibang tingin ng mga ito. Oh, ba't ganyan kayo makatingin? Isang beses tinuro ni Hana ang dala niya. Himala at may baon ka. Ah, ito ba? Pinabaon ni Tita Imelda. Weh, talaga? Agad na usisa ni Hana. Sabay lapit para masilip ang lalagyan. Ba't siya biglang naging sweet? Usually kahit tubig niya hindi kanya inaalok. Baka naman may kailangan sa'yo. Yung tipong biglang bait kasi may pabor na hingin. Saad naman ni Paul. Di ko nga rin alam eh. Nagulat na lang ako. Pero sayang naman kung di ko kakainin. Wala naman yata tong lason. Sa bagay. Saad ni Hana sabay kibit balikat. Habang nakatingin si Chanel sa pack lunch, ang kanyang pinsan naman na si Chantel ay inis na pumasok sa office ng sariling ina. Ma, ano yung nababalitaan ko? Na hindi nagpapapasok si Tita Imelda sa bahay nila? What do you mean? Galing po ako doon para sana bisitahin si Chanel. Pero nasa trabaho na siya. Tapos sinabi ng guard na bawal ako doon. Kailan pa daw? I don't know. Tinataboy na ako doon. Pumayag si Chanel sa rules na yon? Pamilya niya tayo, ma. Maingay na bumuntong hininga ang kanyang ina bago ito tumingin sa anak ng diretsyo. Anak, hindi si Chanel ang may gusto nun. Si Imelda mismo ang nagpatupad ng rule na yon. Wala nang nagagawa si Chanel kundi sumunod dahil doon siya nakatira. Malungkot itong lumapit sa ina. Makakausapin ko si Tita Imelda. O dapat ikaw nang kumausap. Alam mo, bruha ang ugali nun. Calm down. Simula noong bigyan si Chanel ng pack lunch, nagsunod-sunod na ito. Wala siyang magawa kundi kunin yun at kainin sa trabaho. Pero napansin ni Chanel na may pagbabago sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano yon at hindi pa malinaw para sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Hana. Marahan na umiling si Chanel sa kaibigan. Hindi iba yung pakiramdam ko. Pero kaya mo ba magtrabaho? Oo naman, pahinga lang siguro ang kailangan ko. Isang beses na tumango si Hana at bumalik sa kanyang upuan. Nang makita ni Hana ang mukhang okay naman si Chanel, muli siya nag-focus sa trabaho. Pero kalaunan, tinawag siya ng babae. Tinatawag mo ako? Tanong ni Chanel kay Hana. Oh? Di ba't naman kita tatawagin? Tumatawag sa akin eh. Saad ni Chanel. Lumingon si Hana kay Paul at tinawag ito. Tinawag mo raw ba si Chanel? Di bakit? Baka nagkamali lang ako ng dinig. Nagkatinginan sina Paul at Hana bago muling tiningnan si Chanel. Alam mo, pagod ka na. Magpahinga ka muna, total lunch break naman. Wala na siya nagawa kundi magpahinga. Pero hindi siya pwedeng magkamali. Makalipas ang ilang araw pa, mas tumindi na ang kakaibang nararamdaman niya. Ilang araw ka nang ganyan? Magpa-check up ka na.
Saad ng kanyang madrasta. No, okay lang po ako. No, you should be checked. Baka mamaya kung ano mangyari sa'yo. Pero sa loob-loob ni Imelda, tuwang-tuwa ito. Alam niyang unti-unti nang umeepekto ang gamot na kanyang nilalagay. Hinihintay na lang niya na magpa-check up si Chanel at baguhin ang results nito at gawing mas malala pa. Ilang weeks po bago makuha ang results? Tanong niya. 2 weeks, and after ng test results mo, consult na sa akin. Ngumiti siya at tumango. Nauna na umalis si Chanel dahil may aasikasuhin pa siya. Samantala si Imelda naman, halos hindi mawala ang ngiti sa labi. Ubos na ba talaga yung gamot? Tanong ng kaibigan doktor. Oo, at sa kita naman sa katawan niya effect ng gamot, diba? Imelda, natatakot ako sa ginagawa natin. Bakit naman? You're just doing your job. Hindi yun na ibig ko sabihin. Then ano? Come on! May makukuha ka rito na malaking pera kapag naisagawa mo ang mga plano ko. Umiling ang doktor. Nagsisimula pa lang sila pero kinakain na agad siya ng kanyang konsensya. Paano kapag pumalpak? E di madadamay lisensya ko. Problemadong sabi nito. Wala ka na magagawa. Pumayag ka na. At kahit talikuran mo ito, may nagawa ka na. Nagbigay ka na ng gamot na alam mong bawal. Pananakot dito ni Imelda. Habang kinukumbinsi ni Imelda na wag makonsensya ang doktor, si Austin naman, kadarating lang sa kanyang fitness gym. Pagbukas pa lang ng lalaki ng pintuan ng kanyang Apex Fitness Gym, sinalubong siya doon ni Leo, ang pinsan niya nagbabantay ng kanyang negosyo. Late ako, Leo. Grabe ang traffic. Kamusta ang attendance ngayong gabi? Tanong niya habang nag-aayos ng bag. May ilang hindi nakapunta sa mismong schedule nila. Marami pa rin na nagpaparegister. Medyo marami, Austin. Lalo na ang sa cardio zone. Si Miss Reyes nag-aantay sa'yo. Ready na daw siya mag-umpisa ng personalized training plan na binuo niyo. Ilang beses pang huminga ng malalim si Austin. Habang nakangiti, masaya niyang nilibot ang kanyang dalawang mata sa gym na kanyang pinundar. Saglit lang, magpapalit ako ng damit. Siguraduhin mo na punasan na lahat ng equipment bago at pagkatapos gamitin. Walang bibitaw sa kalinisan, okay? Tumango naman si Leo sa kanya. Isa sa pinagkakaabalahan ni Austin ay ang fitness gym niya. Matagal bago niya naipundar yon at nang makita niya si Miss Reyes, agad niya itong binati. Good afternoon. Sorry na late na ako ng konting minuto. Walang problema nang initian ni Miss Reyes si Austin. Siya ang nag-guide sa babae dahil bago lang ito. Sa kabilang banda, puno naman ng pagtataka ang mga mata ng kaibigan ni Chanel. Wala ka ba napapansin na kakaiba kay Chanel? Tanong ni Hannah kay Paul. Meron. Madalas siya nagtatanong kung tinatawag siya, kahit wala namang tumatawag talaga. Yun nga din pinagtataka ko. Nangyari lang naman yun simula nagkaroon siya ng pack lunch, di ba? Ang ibig mo sabihin, may something sa baon niya? Posible. Kasi nagsimula lang naman maging ganun siya. Magmula nung araw-araw siyang may dalang pack lunch, di ba? Narinig yun ni Chanel na kasalukuyang papalapit sa kanila. Hawak ang isa na namang pack lunch na ibinigay ni Imelda. Napahinto siya nang marinig ang bulungan ng mga ito. Ano na naman pinagchichismisan niyo dyan? Tanong niya, pilit ang ngiti pero halatang may kabas sa tinig. Nagkatinginan sina Hannah at Paul. Chanel? Maingat na panimula ni Hannah. Kamusta ka ba talaga? Kanina naman parang may sinasagot ka kahit wala naman nagsasalita. Napakunot siya ng noo. Ha? Hindi sadyang napapagod na siguro ako. Pagod? Balik ni Paul at nakataas ang kilay. Bakit parang bawat kagat mo sa pack lunch? Bigla ka napapalingon kung saan-saan. May naririnig ka ba? Napalunok si Chanel. Napahawak sa balikat ng bag niya. Wala, parang, ewan ko. Minsan may mga boses ako naririnig pero siguro stress lang. Hindi ba nagpa-check up ka na? Saan ka nagpa-check up? Sa clinic na nirecommend ni Tita Imelda. Kailan daw makukuha ang resulta? 2 weeks. At ayokong isipin yun. Ayokong isipin na may sakit nga ako. Bakit magre-recommend ang stepmom niya ng clinic? May family doctor sila.
Iba talaga ang kutob niya. Pakiramdam niya may ginagawa masama ang stepmom niya sa kanya. Nang matapos ang kanilang trabaho, hindi agad umuwi sina Hannah at Paul. Sa halip nagpunta sila sa tita ni Chanel. Gusto nilang sabihin ang kakaibang pakiramdam nila kay Imelda at tanging ang tita lang ni Chanel ang kanilang mapagpasasabihan tungkol doon. Yun nga rin ang sabi sa amin. Naghigpit daw ang bantay sa kanilang bahay. Kahit ang anak ko hindi pinapapasok. Pinsan niya, si Chantel. Hindi ko pa nakakausap si Chanel tungkol sa bagay na yun dahil sobrang busy ko. Isang beses tumingin si Hannah kay Paul at saka tinanguan nito. Bukod po doon may napapansin po kaming kakaiba eh. Anong kakaiba? Hindi ba palagi mainit ang ulo ni Tita Imelda kay Chanel? Binigyan po kasi siya ng pack lunch nung magsimula ang buwan na to. Simula po noon nag-iba na ang kilos ni Chanel. Ang ibig niyo sabihin, posibleng may nilalagay si Imelda sa pagkain na pinapabaon niya. Sabay na tumango ang dalawang kaibigan ng dalaga. Kasunod noon, nagsalita si Hannah. At saka tita, hindi ba may family doctor kayo at sina Chanel? Hindi po kasi doon nagpa-check up si Chanel eh. Ha? Saan siya nagpa-check up kung ganon? Kunot noo at halos problemadong tanong ng tiyahin ni Chanel. May nirekomend daw po si Tita Imelda na clinic, doon po siya nagpa-check up. Nadagdagan pa ang tensyon sa loob ng sala ng bahay ng tita ni Chanel. At tahimik ang paligid, tanging mahinang ugo na electric fan at ang paghingang mabibigat ng tatlo ang maririnig. Nakaupo sina Hannah at Paul sa mahabang sofa. Ang tita ng dalaga ay nasa single couch, nakahawak sa gilid na parabang sinusubukang unawain ang bawat piraso ng impormasyon. Pero bakit doon? Bakit hindi sa family doctor namin? Lahat ng records ni Chanel, mula bata hanggang ngayon nandoon. Subukan po kaya natin kuhain ang record ni Chanel o hindi kaya ipacheck po ulit natin siya sa family doctor niyo. Matapos ang mahaba-haba nilang usapan, nagplano rin sila at nangako sila sa isa't isa, walang makakarating na kahit ano kay Imelda. Makalipas ang 2 linggo, mag-isa si Chanel sa loob ng klinik na nirekomenda ng kanyang madrasta. Tahimik ang kwarto, malamig at tila mas sumisikip, habang hinihintay niyang basahin ng doktor ang resulta. Nang sa wakas tumingin ito sa kanya, agad siyang nakaramdam ng kaba. Miss Chanel, lumabas na pa ang results niyo. Doc, may nakita po ba kayong kakaiba? Kasi lately, ang dami ko pong hindi may paliwanag eh. Tumingin ang doktor ng diretso sa kanya. Isang titig na parabang sinusukat ang bawat galaw niya. May mga indikasyon po na posibleng meron kayong early signs ng psychotic episodes. Kabilang na po doon ang auditory hallucinations, yung mga boses na sinasabi niyong naririnig. Ibig niyo pong sabihin, may sakit ako sa pag-iisip? Hindi ko sinasabing malala, pero mas maaagapan. At kailangan niyo na magpatingin sa isang psychiatrist o pumunta sa isang mental hospital para sa maayos na treatment. Umiling si Chanel. Wala akong sakit na ganyan. Clear records ko. Sagot niya. Sa totoo lang hindi siya makapaniwala. Mahirap paniwalaan pero yun ang lumabas sa record mo. Sandaling natahimik si Chanel kasunod doon ang pagdating ni Imelda. Mabilis niyang nilapitan ng dalaga at kinausap ang doktor. Kumusta ang kanyang test result? Nasabi ko na po sa kanya. Pero tulad na inaasahan hindi niya matanggap. Tita, kilala ko ang sarili ko. Alam ko wala akong sakit. Giit niya. Pero malinaw na meron, based sa result. Hindi gagawa ng fake result si Doc. Tahimik na umalis si Chanel sa klinik. Dala niya pa rin ang bigat sa kanyang dibdib matapos malaman ang lahat. Mabilis niyang tinawagan ng mga kaibigan at sa isang coffee shop, doon nakaplano ang pagkikita nila. Sigurado ka bang hindi nakahalata si Chanel? Tanong ng doktor. Sigurado ako doon. Nakita mo ba ang reaksyon niya? Simula na to ng pagyaman ko. Nakangiting saad ni Imelda. Mabilis na inilahad ng doktor ang kanyang palad kay Imelda.
Hindi na nagtanong ang babae at may kinuhang puting envelope sa kanyang bag at mabilis yung inabot sa doktor. Habang binibilang nito ang pera ng laman ng envelope, si Chanel naman kausap ang kanyang tiyahin. Ba't hindi ka dinala ni Imelda sa family doctor niyo? Sa isang klinik pa na hindi ganun kilala? Ha? Kunot noong tanong ng ginang. Mas mabilis daw po makakuha ang resulta kapag doon. Kamusta naman ang resulta? Kamusta ka? Tahimik na iniabot ng dalaga ang envelope kung saan nakalagay ang resulta. Walang pagdadalawang isip na binuksan yun ng kanyang tiyahin. Is this accurate? Paano ako makakasiguro na tama nga ito? Doktor siya, tita. They can fake this. Kilala mo si Imelda Chanel? Di ko na alam, tita. Pakiramdam ko wala akong sakit. Hindi ko alam. Magpapacheck up ka ulit. At this time, sa family doctor na natin. Malungkot na tinignan ni Chanel ang kanyang tiyahin. Pagod na ito. Hindi niya na alam kung may lakas pa ba siya para sa lahat. Marahan siyang nilapitan ng tiyahin at tinawakan sa magkabilang balikat. Alam ko natatakot ka. Pero kasama mo kami. Kami ang bahala sa iyo kaya magpapacheck up ka ulit at ipapatingin natin kung totoo ba ang resultang ito. Makalipas ang 3 linggo. Handa nang pumasok sa trabaho si Chanel nang bigla siyang matigilan. Puno ng pagtataka ang kanyang muka nang makita ang mga hindi kilalang tao. Pero dahil sa bihis ng mga ito, malalaman kung saan sila nagtatrabaho. Tita, ba't nandito sila? Inobserbahan kita. This past few weeks, napansin ko you need some help na talaga. Don't worry, mapagkakatiwalaan naman sila. Nakangiting saad ni Imelda. Nabitawan ng dalaga ang isang bag na hawak at mabilis na umiling. Nilamon agad siya ng kaba habang isa-isang tinitignan ng mga bisitang nasa kanilang bahay. No, maayos ako. Kilala ko ang sarili ko, hindi ko kailangan sumama sa kanila. Ayoko nang lumala pa ang sakit mo. At sa huli, mahihirapan ka. Mababang tono na saad ni Imelda. Fake lang ang test result na yun, tita. Aminin mo. Ikaw may pakana ng lahat ng to. May nilalagay ka sa inumin ko sa pagkain na pinapabaon mo sa akin. Ano ba sinasabi mo? Pati ang ganyan hindi ko maintindihan. Huwag ka na magkaila pa, tita. Hindi ko alam kung ba't mo ito ginagawa sa akin. Akala ko nag-aalala ka sa akin. Pero mukhang may iba kang plano. Sigaw ni Chanel. Punong-puno ng galit ang mga mata. Mabilis siyang lumapit kay Imelda at hinawakan ang braso nito. Biglang may umubo sa likuran nila. Lumingon si Chanel at nakita ang isang lalaki na naka-uniforme at may dalang notepad. Chanel, makinig ka. Hindi ka magaling. Kailangan mo sumama sa amin. Kalmadong saad ng lalaki pero may otoridad sa boses. Sino ka para sabihan ako niyan, ha? Hindi ako baliw. Alisin niyo ang kamay niyo sa akin. Pilit siyang kumawala sa pagkakahawak na isa pang babaeng naka-uniforme. Sa huli, wala siyang nagawa. Bagsak ang balikat at lumuluha siyang naisakay sa service na sasakyan. Si Imelda naman ay nagkunwari pang nag-aalala. Pero na makalayo na sina Chanel, mabilis niyang pinunasan ng peking luha at ngumiti. Tama yan. Unti-unti nang umaayon sa akin ang lahat. Walang may alam ko ano nangyari. Wala na akong aaksayahin pa na oras. Lilimasin ko lahat ng pera na iniwan ng asawa ko kay Chanel. Hindi niya na yan magagamit o mapapalago pa. Dahil sa mental facility na siya tuluyang mababaliw. Bitiwan niyo nga ako! Malinis ang records ko! Sigaw ni Chanel. Chanel, malinaw na malinaw sa records mo na meron kang mild symptoms. Kailangan nating maagapan yon. No, siguro inutusan ka ni Tita Imelda to do this, no? Alam mong malaking kasalanan to at posibleng mawalan ka ng lisensya kapag nangyari yon. Makinig ka, Chanel. Ang record na hawak namin ay formal at legal. May pirma ito ng doktor. At may detalyadong obserbasyon mula sa guardian mo sa loob ng ilang linggo. Sinungaling ka. Hindi totoong baliw ako. Lahat ng sinasabi Tita Imelda ay kasinungalingan. Habang nagpupumiglas ang babae, hindi na nakatiis ang kasama niyang nurse. Tinurukan na siya ng panandaliang pampatulog. Pagdating nila sa mental hospital, may sadyang kwarto na nakalaan para sa kanya. Hinayaan nila makapagpahinga ang babae.
Ma'am, okay na po. Tulog na siya. Paalam ng lalaking kasabwat. Bantayan niyo ang maigi at baka makatakas yan. Yes, ma'am. Sige na, may aayusin lang ako. Walang kaalam-alam ang dalawang kaibigan ni Chanel kung nasa ng babae. Nang hindi makarating sa trabaho ito, agad nila yung pinaalam sa tiyahin ng dalaga. Pero hindi alam ni Imelda na may nakakita kay Chanel sa mental hospital. Imposible. Kausap pa lang namin siya noong nakaraang linggo. Iling na saad nito. Pero hindi rin ako pwedeng magkamali. Siya talaga yon. Bukas sa bukas itatanong ko kung nakarehistro ang pangalan ni Chanel doon. Bahagyang umiti ang tiyahin ni Chanel. Pero ang totoo nasasaktan siya para sa pamangkin niya. Hindi niya akalain na hahantong sa ganun ang buhay nito. Austin, tara mag-lunch. Pagtawag sa lalaki. Sige, sasama ako. Sure na yan wala nang bawian. Last time di ka sumama tapos makikita ko nasa isang bake shop ka. Tunog nagtatampo na saad ng kanyang kaibigan. Natakam ako sa cookies nila dun Humalakhak na kumapit sa balikat ni Austin ang lalaki. May nakasunod din ditong babae. Iyon ang humawak sa kanyang kabilang balikat pagkatapos ay humilig. Kaya ko naman gumawa nun. Sabihin mo na lang kung gusto mo. Tumawa si Austin at umiling. Gusto ko. Ang una babaeng gagawa ng paborito kong tinapay ay ang babaeng gusto ko. Sweet mo naman. Kinurot nito ang pisngi niya habang patuloy silang naglalakad patungo sa cafeteria. Ouch masakit Sam. Reklamo ni Austin habang inaayos ang kurba ng labi. Hindi mo naman kailangang kurutin ako para makapag-react Ang sabihin mo lang na ako yung tinutukoy mo, no? Biro lang sana yun ni Sam, pero agad siyang nakatanggap ng totoong sagot kay Austin. Hindi ikaw yung tipong babaeng magugustuhan ko, Sam. Pasensya ka na. Kahit na nasaktan ng dalaga, kumain pa rin sila. Alam niya kahit kailan di siya magugustuhan ni Austin. Dahil sa tagal na nilang magkaibigan at magkakilala, hindi na gumagana dito lahat ng kanyang banat. Anong gusto mo? Tanong ng binata pagdating nila sa isang bake shop. Nahihiyang umiti si Sam. Pilit na tinatago ang sakit na nararamdaman. Okay lang Austin, sanay na ako. Sige umorder na tayo. Ikaw ba, anong gusto mo ngayon? Baka naman may secret menu ka na naman. Walang secret menu. May gusto akong kainin na blueberry cheesecake. Ang tagal ko na hindi nakakain ito. Habang kumakain sila, si Chanel naman ay araw-araw na umiiyak. Pero kalaunan, nagkaroon siya ng pag-asa ng malaman niyang alam na mga kaibigan ko nasan siya. Buti nahanap niyo ako. Narinig ko na pinekailan talaga ni Tita Imelda lahat ng test results ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May nakapagsabi sa tita mo na nakita ka dito kaya dali-dali kami nagpunta. Makakalabas na ba ako? Ayoko na dito kung ano-anong tinuturok nila sa akin Halos lahat na nag-a-assist sa akin dito, hindi ka close na ibang nandito. Yun din ang hinala namin. Nakuha na namin ang result sa family doctor. Chanel, makinig ka, wala kang sakit. Malinis ang record mo. Gagawa kami ng paraan para mailabas ka dito. Hindi yun ang huling pag-uusap nila. Madalas na binibisita si Chanel ng kanyang tiyahin at pinsan. Mabilis na lumipas ang araw, buwan at taon. Sinubukan nilang kausapin si Imelda pero huli na ang lahat. Makalipas ang ilang taon, nagtagumpay ito. Nailipat ang yaman sa kanyang pangalan. Nakapagpatayo na rin ang sariling bake shop gamit ang perang kinuha niya kay Chanel. Finally, nakalabas ka rin sa impyernong to. Tuwang-tuwa na sa Adi Paul. At dahil dyan, kailangan natin i-celebrate yan. Saad naman ang pinsan ng dalaga. Pero sa kalagitnaan ng masaya nilang pag-uusap, tinanong si Chanel ng kanyang tiyahin. Saan ka tutuloy ngayon? Sa bahay ka muna. Wag na po, tita. Gusto ko po bumukod at lumayo sa bahay. Mas ligtas ka sa bahay namin. Saka para may kasama ka. Ayos lang po talaga. Maraming salamat po sa inyo. Saan mo ba gustong tumira? Para alam namin. At mabisita ka rin. Nakangiting saad ng ginang. Natigilan si Chanel at bahagyang nag-isip. Gusto niya ng payapa. Malaya at malayo sa mundong nakaraan niya. Para sa kanya,
Bangungot ang kanyang nakaraan, kaya ayaw niya na yung muling maranasan. Sa malayo po, kung saan hindi ako kilala ng kahit sino, gusto ko magsimula ng bagong buhay at kalimutan yung nangyari. Mabilis na hinampas ni Hana ang braso ni Chanel. Hoy, paano yung pera at ari-arian na iniwan sa'yo ni Tito? Wala na akong pakialam doon. Kung yun talaga ang gusto niya, hindi ko na yun kukuhanin sa kanya. Baka may magawa ang tita mo para mabawi yun. Wag na, ayoko na ng gulo. At ngayon nasa kanya na ang lahat. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Chanel, ano ba sinasabi mo? Hindi to tama. Pinaghirapan niya ni Tito, ipinangalan pa sa'yo. Hindi mo pwedeng basta nalang ibigay sa impacta mong stepmom yon. Wala silang nagawa kundi hayaan si Chanel. Mula na makaalis siya sa mental facility, agad nilang sinamahan na maghanap na matitirahan ng babae. Mabilis na umayon sa kanilang lahat. Handa na ang dalaga na kalimutan ang lahat ng nangyari. Sa pagsisimula ng panibagong buhay, doon niya natuklasan ang kanyang talento sa pagbibake ng iba't ibang uri ng pagkain. May ganito ka palang talento. Ang sarap mo magluto ah. Nakangiting saad ni Fina kay Chanel. Ngayon ko lang din nalaman. Ano, idadagdag mo ba to sa menu mo sa bake shop? Napaisip siya. Marami na siyang menu sa kanyang bake shop, pero wala namang masama kung magdadagdag ulit siya ng panibago. Isang cookie na may halong raisin. Tingin mo ba maraming bibili nito? Ang weird niya kasi kung titignan talaga. Baliw, syempre may bibili niyan, no? Kilala ka na dito bilang isang magaling at masarap na gumawa ng tinapay at cookies. Kaya sigurado akong maraming bibili niyan. Sobra ang ngiti sa labi ng dalaga. Kalaunan, nilagay niya nga sa menu ang nadiskubring bagong cookie. Kasunod noon ay ang pagdagsa ng mga tao sa kanyang bake shop. Good morning. Can I order this cookie? Tanong ni Austin. Sinili pa ni Chanel kung anong tinuturo ng lalaki bago sumagot. Yes po, ilan po ba gusto niyo? 3 pieces and triple walnut. Anything else po? Wala na, thank you. Saad ng lalaki. Akmang aalis na sana si Austin para umupo nang may maalala. Muli siyang lumapit kay Chanel, bagay na ipinagtaka ng babae. May problema po ba? Wala naman. Ibibigay ko lang to sa'yo. It's an invitation sa bawat bake shop. May food expo sa Manila. And if you're interested, you can join. Tahimik na kinuha ni Chanel ang isang maliit na papel at pinitian si Austin. Hindi niya agad yun pinagtuunan ng pansin. Dahil maraming tao at marami ding umu-order sa kanyang bake shop. Makalipas ang 3 oras mahigit, unti-unti nang nauubos sa mga tao. Lahat ng orders na kuha na nila at ang natira na lang sa bake shop ay mga customer na doon mismo kumakain. Pero napansin ni Chanel ang konting gulo sa lamesa nila Austin. Hi. What's happening? Hi. May raisins ba yung revival cookie? Ah, yes po. Bakit po? Oh, shucks! He's allergic to raisins! Saad ni Sam, habang hindi mapakali. Hindi na nagaksaya ng oras si Chanel. Alam niyang kailangan ng agarang aksyon. Dahil may alam siyang first aid sa mga may matinding food allergy. May dala ba kayong epinephrine, auto-injector, ha? Wala, naiwan namin sa kotse. Sigaw ni Sam at tila nataranta. Mabilis na tumakbo si Chanel, patungo sa likod ng bake shop. Hindi sa kusina, kundi sa maliit na cabinet sa kanyang opisina. Ang cabinet na ito, laging may lamang emergency kit, kabilang ng isang Benadryl, na sadyang pambili ng oras kung may matinding allergy ang isang tao. Pagbalik niya, dala niya ang maliit na liquid na bote. Kailangan niya inumin agad to. Just to buy some time para makakuha tayo ng gamot sa kotse niyo o makapunta na ospital. Teka lang, paano kami makasiguradong safe yan? Pigil ni Sam. Marami na kami nagiging customer na inaatake ng allergies at ito ang ginagawa namin paunang lunas. Dahan-dahan niyang sinuportahan si Austin para makaupo ng tuwid at inabutan ng gamot. Sir, inumin mo to. Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi.
Kahit nahihirapang lunukin, nagawa ni Austin na inumin ng gamot. Pagkatapos, muling bumaling si Chanel kay Sam. Tawagan mo ng emergency hotline. Sabihin mo, may isang tao nagkaroon ng allergic reaction dito. Kunin mo yung gamot sa kotse niya. Ako na bahala dito. Utos ni Chanel habang tinitignan ang pulso at paghinga ni Austin. Matapos ang pangyayaring iyon, bahagyang nakahinga ng maluwag ang babae. Pero nandun pa rin ang kaba niya. Nagising na lang si Austin na nasa ospital na, kalmado na ang katawan at nakapagpahinga. Malala ba nangyari sa akin? Tanong ng lalaki sa kaibigan. Hindi naman. Mabuti na nga lahat agapan. Yung may-ari ng bake shop ang nagbigay ng first aid sa'yo. Ba't ganyan ang mukha mo? Hindi kasi ako sigurado kanina sa babaeng yun eh. Baka kasi mamaya may ibang gamot na maibigay pero sabi niya, yun daw ang ginagamit nila sa mga taong inaatake ng allergy sa bake shop nila. We should be thankful, Sam. Gusto ko siyang puntahan para personal na magpasalamat. Pwede naman na magpa-deliver ka na lang ng something at lagyan mo ng note na nagti-thank you ka. Mariin na umiling si Austin. Para sa kanya, hindi lang formal na pasasalamat ang dapat makuha ni Chanel. Utang na loob ng lalaki ang kanyang buhay dito. Hindi rin naman nagtagal sa ospital si Austin. At na makatanggap siya ng go signal sa doktor na pwede na siya umuwi, nakangiti siyang umalis ng ospital. Mamimili ba tayo bukas na umaga, Chanel? Tanong ni Fina. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa natitignan yung ibang ingredients eh. Nga pala, sasali ba tayo sa Food Expo sa Maynila? Tinig ko, malaki daw magiging premyo. Sali tayo. Napag-isipan ko na rin yan. At saka ito na siguro yung oras para makilala ang bake shop natin. Pumalakpak sa tuwa si Fina. Habang nakatingin kay Chanel. Sa kabilang banda, si Imelda naman ay halos taas na ang inuutusan ng tauhan para sa paparating na Food Expo. Hindi pwedeng hindi tayo manalo. Dapat sa atin mapunta ang prizes doon. Paano po ang judges at ang mag-critic ang hindi natin ka-close? Huwag kang mag-alala, may kakilala ako dyan. Kayang-kaya natin siyang kausapin. Sakto at nasa Okada sila. Nakita ni Imelda doon ang kanyang kaibigan. At ang anak nito kaya mabilis nitong tinawag. Nympha, Austin, kamusta kayo? Bati ni Imelda. I'm good, tita. Kayo ba? Sasali daw ba kayo sa Food Expo? Oo naman. Para makilala pa na ibang tao ang cookies namin. Ilan ba makakasali doon para mapaghandaan namin? Nasa 50 store po kayo eh. Naghihintay na lang kung may magbaback out. Baka naman. Makakahila na isang panalo dyan. Biro ni Imelda pero yun talaga ang gusto niya iparating. Sandali na tigilan ng lalaki. Tumingin sa kanyang ina na umiwas naman ng tingin. Hindi ko po kaya ang sinasabi niyo. Kahit na isa po ako sa may handle na event na yun. Pagak na tumawa si Imelda at bumaling kay Nympha. Ito namang anak mo hindi mabiro. I was just joking. Seryoso po ito. Kailangan niyo po maging patas sa lahat. Excuses po. Matapos yon, sumunod si Nympha sa kanyang anak na walang kibo. Tahimik lang ito hanggang makapunta sila na hotel room na kanilang pinabok. Maingay na bumuntong hininga si Austin na makapasok sila sa kwarto. Anak, huwag mo na isipin ang sinabi ng tita Imelda mo. Bah, I already expected. Ganoon naman siya palagi eh. Hindi ko maisip kung ba't pa siya sumali. Yung alam niyang fair ang magiging laban. Alam mo ang background niya. At sapat na yun para wag siyang ipanalo. Dahan-dahan na naging pagtango ni Austin bago nagsalita. Yeah. In order for her to get all the money and properties, pinadala niya sa mental facility ang anak ng asawa niya. Dismayadong saad ng lalaki. Makalipas ang isang buwan na paghahanda ni Chanel sa Food Expo, nalaman niyang naroon si Imelda. Pero hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, ikinuwento niya pa ito sa mga kaibigan at tiyahin. Sasali ka pa rin. Baka mamaya yun na maging dahilan para ibalikin niya sa mental hospital. Nag-aalalang saad ng kanyang tiya. Huwag po kayo matakot, tita. Ilang taon na po yun. Gusto kong pagplanuhan na maayos ang paghihiganti sa kanya. Paano ka naman makakaganti dun? Tanong ni Paul.
Isa-isang tinignan ni Chanel ang kanyang mga kasama na nasa bahay. Nasa inyo pa ang test result ko nun, di ba? Nasa inyo rin yung fake. Oo, anong gagawin mo dun? Kunot na ang tanong ni Hana. Sigurado akong kapag nakita niya ako doon, ipagsisigawan niya sa mga tao na baliw ako. At gusto ko kapag nangyari yon, siya ang mapapahiya. Ipapakita natin sa kanya ang totoong test result at pakakantahin natin ang doktor na binayaran niya. Bahagyang natahimik ang kanyang mga kasama. Buong akala ng mga ito hindi nagaganti si Chanel dahil sa pananahimik, pero mukhang naghanap lang talaga ito ng tamang timing. Tahimik niyang pinagplanuhan ng lahat. Ang kanyang mga kaibigan ang gumawa ng paraan para makausap ang doktor, na siyang inutusan ni Imelda na gawing fake ang lahat ng test results. At ngayon handa na siya. Lahat ng kailangan niyang gawin para doon ayos na. Nang dumating ang araw ng Food Expo, lahat ng cookies na bestseller ni Chanel, kanyang inilabas na. Ano, ready ka na? Tanong ni Hana. Ngumiti siya at taas noong tumango. Handang-handa na. Hindi ko man mabawi lahat ng pera at properties, babawian ko siya sa dignidad at reputasyon. Napairap si Paul mula sa likuran. Sa totoo lang, matagal din ang utang yun. Ay nako kung alam mo lang. Dagdag ni Hana habang inaayos ang display. Kung yung ginawa niya sa'yo, hindi yan pwedeng palampasin. Kaya ngayong araw, dapat lang na siya makatikim, no? Hindi ko siya gustong saktan. Gusto ko lang ipakita sa lahat kung sino talaga siya. Mas mabigat nga yun, girl. Mas masakit kapag katotohanan mismo ang bumabalik sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula ng lumapit sa kanilang stall ang mga tao. Lahat sila naging abala. At kahit kaibigan ni Chanel, tumulong na rin. Sinasadya talaga ng tadhana na magkita sila dahil halos magkatabi lang ang stall nila ni Imelda. Oh, I didn't know na nakalaya ka na pala, my dearest stepdaughter. Peking bati ni Imelda. Kumusta? Mukhang nag-enjoy ka sa yaman na hindi naman sa'yo. Wala ka sa tamang pag-iisip ng ilang taon. Hindi ko naman hahayaan na masayang lang ang lahat. Matalim siyang tinignan ni Chanel. Ramdam na rin nilang nakatingin na ibang customer pero walang pakialam doon ang babae. Desidido na siya ipaalam sa lahat kung gaano kasama ugali ng kanyang madrasta. Wala ba talaga sa tamang pag-iisip? O unti-unti mong sinisira ang pag-iisip ko? Anong sinasabi mo? Huwag ka magkaila, Tita Imelda. Alam mo ang tinutukoy ko. Kilala mo si Heidi? Yung doktor na binabayaran mo? Kitang-kita ang pagbabago sa mukha ni Imelda. Kasunod nun, hinarap ng babae ang dagat ng tao. Pati na rin kung saan naroon ang doktor na kanyang inutusan noon. Nang makita niya ito, pinandilatan niya ito pero walang nagawa ang babae kundi yumuko. Ano ginagawa mo dito? Kala ko ba umalis ka na ng Pilipinas? Matapos mo siyang pakinabangan, itataboy mo lang? Nakangising tanong ni Chanel. Kasunod nun ay bulungan ng mga tao. Huwag kayo maniwala sa sinasabi niya na babaliw na yan at may record siya na isa siyang baliw. Kaya kong patunayan sa lahat na wala talaga akong sakit. Na ginawa mo lang peke ang lahat para makuha ang yaman na hindi naman sayo. Ang kaguluhan na yon ang umagaw sa pansin ni Austin. Bahagya pa itong may kausap pero nang mas lalong umingay ang paligid, tinigil niya muna ang pakikipag-usap at tinignan yon. Siya ba si Chanel? Siya ang may-ari ng bake shop na binilhan ko ng cookies. Pero teka, ba't kaaway niya si Tita Imelda? What is this commotion all about? Austin, hindi ko alam nag-invite ka na babaeng may saltik dito. Ha? Ako pa ang may saltik? Sino ba sa ating dalawa naglalagay ng kung anong gamot sa pagkain ko? We run another test sa family doctor namin at negative ang resulta ko. And so, ano pakialam ko dyan? Hindi pa rin maaalis sa record mo na naging pasyente ka ng mental institution. Mabilis na kinuha ni Chanel ang mga dokumentong kanyang nakalap at pinakita yun kay Imelda. Pero bago pa makalapit ang madrasta ni Chanel, agad itong pinigilan ni Austin. Mas mabuti siguro pag-usapan to sa isang silid, nakakaya sa maraming tao. Maingay na bumuntong hininga si Imelda sumunod kay Austin. Tulad ni Imelda, sumunod din si Chanel, kasama ang kanyang mga kaibigan at tiyahin.
Pagpasok nila sa silid, biglang nagiba ang hangin. Wala na ang sweet at mahinhing postura ni Imelda sa harap ng mga tao kanina. Doon lumabas ang totoong kulay nito. Matigas sa muka, malamig ang paningin. Tahimik lang siya habang isa-isang inilalabas siya nalang ebidensya. Siya pala yung babaeng dinala sa mental institution para makuha lahat ng yaman. I didn't know pero mukha naman siya mabait. Siya yung babaeng tumulong sa akin nung inatake ako ng allergy. Saad naman ni Austin sa isip. Hindi ho ako gumagawa na eksena. Gusto ko na malaman niyo ang totoo at ayaw ko na pong patagalin pa ang lahat. Tumayo siya. Itinapon ang mga papeles at saka malamig na tumikim. Hindi na namin hihintay na awardings. Salamat sa pag-imbita sa amin. Agad siyang hinawakan ni Nympha sa braso. Bakit iha? Uuwi kayo agad? Hindi na po. Masaya kami. Nag-enjoy naman kami pero hanggang doon na lang po yun. Maraming salamat. Walang nakapigil sa kanila. Tahimik silang bumalik sa kanilang booth para ligpitin lahat ng kanilang cookies. Wala silang kinausap na kahit sinong tao doon. Makalipas ang isang linggo, hindi akalain ni Chanel na mag-viral ang gulong yon. Hindi ko kasalanan na nasira ang reputasyon niya. Siya may kasalanan ng lahat. Binabalik ko lang sa kanya. Pero ang astig ng pasabog mo Ang daming tao. Hindi namin alam na meron pala nag-video doon. Tuwang-tuwa na sabi ni Hannah. Alam ko hindi sapat yun. Pero siguro naman, wala na higit nun Chanel. Tanong ng kanyang tiyahin. Wala na tita. Hindi ako tutulad sa kanya na lumampas sa pagiging tawang ginawa. Ngumiti ang kanyang tiyahin at niyakap siya. Pasensya ka na kung sa bandang huli na kita nagabayan at naalagaan. Akala ko kasi talaga ay okay kayo. Tinuro ng kanyang tiyahin ang dalawang kaibigan ni Chanel. Hindi ko pa malalaman ang kalagayan mo. At nagkakaganyan ka kundi pa dahil sa mga kaibigan mo. Naintindihan kita tita. Alam ko may sariling buhay at pamilya ka rin, kaya ayoko makaabala sa'yo. Sa kabilang banda, si Austin ay di makapaniwala at mas gusto na agad na puntahan si Chanel para kamustahin. Isang eskandalo para sa kanila ang nangyari at malaki pa rin ang galit ng lalaki kay Imelda. Ba't ganun ang tingin sa'yo ni Chanel? Magkakilala na ba kayo dati? Hindi po. Nakilala ko lang siya nung iniligtas niya ako. Bisitahin na lang natin siya. Pero sa ngayon, pahupain muna natin ang galit niya. Matapos ang nangyari, mas nakilala at pinuntahan pa ng mga tao ang bake shop ng dalaga. Halos araw-araw, sold out sila. Hanggang sa bigla siyang bisitahin ni Austin. Hello, sir. May I know your order po? Hindi ko kiss na sadya ako dito. Pwede ba kita makausap? Kung hindi ako nakakaabala. Hannah, take over muna. Tumango si Hannah pero sinabayan na nakakalokong ngiti. Sige, take your time. Napalunok si Austin. Halatang narinig niya ang biro nito. Dito na lang po tayo. Lumapit si Chanel sa maliit na table sa sulok. Umupo si Austin sa tapat niya. Nangingiti pero halatang kinakabahan. Una sa lahat gusto ko mag-sorry. Hindi ko alam na may nakaraan pala kayo ni Tita Imelda. Wala yun. Isang linggo na mahigit na nakalipas, nakaraan na yun. Siya nga pala, ba't mo kilala si Tita Imelda? Kunot noong tanong ni Chanel. Nakilala ko siya dahil kay Mama. Magkaibigan sila na Mama ko. Tuwing meron kaming event, sumasali siya doon at kinakausap ang mga judges na ipanalo siya. Ngumisi si Chanel. May idea na siya na gano'n ang gagawin ng kanyang madrasta kaya hindi na siya nagulat. Buong akala ko nga, kilala mo ako at alam ang nakaraan ko kay Tita Imelda. Kaya mo ako inimbitahan sa Food Expo. Hindi. Inimbitahan kita dahil sa potensyal mo sa pagbibake. Sa kabilang banda, si Imelda nagulat at di makapaniwala sa nangyayari. Lahat ng business proposal niya para sa ibang kumpanya, biglang tinurn down matapos kumalat na nangyari. No, hindi to pwede. Pinaghirapan ko lahat ng ito. Tell them na napag-usapan na to. Mapag-uusapan pa to eh. Sigaw ni Imelda sa sekretarya. Ma'am, nakausap ko na po sila.
Sinubukan ko pong pigilan pero wala eh. Desidido na talaga sila at nag-email na rin sila na hindi sila tatanggap ng kahit anong proposal galing sa kumpanya mo. Napapikit sa inis si Imelda. Sa kanyang isipan, sinisisi niya si Chanel at ang doktor na kanyang binayaran noon. Ang doktor naman na siya naging kasabot ni Imelda, agad ding nawala ng lisensya. Tanga-tanga mo kasi. Ba't ka nagpatukso sa pera? Hindi mo matutumbasan ng pera ang dignidad at pagiging doktor mo. Kailangan natin ng pera dahil sa inyo ng anak natin. Papatol ka na nga lang sa pera. Doon pa sa kapalit ay lisensya mo? Natukso ako. Lintik na tukso yan. Inis na napasabunot ang doktor sa kanyang buhok. Punong-puno siya ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Wala siyang ibang choice kundi sabihin ang totoo sa lahat. Dahil kung tutuusin, kayang-kaya nila Chanel na idemanda siya. Makalipas ng 3 buwan mahigit. Walang may alam sa kanilang lahat kung anong susunod na mangyayari. Nagkaroon ng pagkakataon si Chanel na ipakilala sa ibang bansa ang kanyang iba't ibang klaseng produkto. Pero sa pagkakataong yon, si Austin na ang kanyang kasama. Sabi ko na sa'yo huwag ka na sumama. Saad ni Chanel habang tinutulak ang maleta. Kung di ako sasama, sino tutulong sa'yo para sa mga dala mo? Hindi ka nga nagsama ng isang tauhan galing mismo sa bake shop mo. Independent akong tao. Baka nakakalimutan mo. Magiging independent ka pa kaya sa kama? Mapang-asar na sabi ni Austin. Mabilis siyang hinampas ng babae habang tumatawa. May namamagitan sa kanila pero pinipili nila maging low-key. Pero na magtanong naman, walang pagdadalawang isip nilang sasabihin ang totoo. Room reservation for Austin Alcaraz. Nakangiting saad niya sa isang receptionist. Ito po yung susi sir, enjoy the service. Mali ata ang binanggit mo. Ani Chanel habang nakakunot noo. Bahagyang nagtatago sa likod niya. Ba't pangalan mo lang? Akala ko ba separate rooms tayo? Hindi ba mas matipid ko isa lang? Saad ni Austin sabay kindat. Saka ayaw mo ba akong kasama sa gabi? Gusto ko matulog na maayos, yun talaga ang gusto ko. Sagot ni Chanel at nakataas ang kilay pero nangingiti rin. Talagang ikaw pa nagbayad For me, it's a date na rin kasi. Lalo na ngayon lang tayo nagkaroon ng time para makapagpahinga. Sa ating dalawa, ikaw ang bihirang magkaroon ng pahinga. Tapos nandito ka pa. Di hindi ka na nakapagpahinga na maayos. Ba't parang pakiramdam ko ayaw mo akong kasama? Hindi Kung makapagsalita ka parang napipilitan akong isama dito. Ayaw mo ba ako dito? I can book a flight para makauwi. Mabilis na humalakhak ang babae at niyakap si Austin. Sus, nagtatampo ka na naman. Gusto ko lang naman magkaroon ng time para makapagpahinga ka ng sarili mo lang. Ito ang pahinga ko. Ikaw ang pahinga ko kung di mo alam yon. Isang beses bumuntong hininga ang lalaki at muling tumingin kay Chanel. Bukod sa food expo na pinunta natin dito, wala kang iba iisipin kundi tayong dalawa lang Simula nang maglapit ang loob nilang dalawa sa isa't isa, naging kampante ang kanyang dalawang kaibigan, maging ang kanyang tiyahin mismo. Wala silang nararamdamang takot para kay Chanel dahil alam nilang kayang ingatan at protektahan ni Austin ang babae. Sana, makahanap din ako ng tulad ni Austin. Saad ni Hannah, habang tinitignan ang post ni Austin sa social media kasama si Chanel. Gaga, nag-iisa lang yan at para kay Chanel na yan. Saad naman na isa niyang kaibigan. Tumikim naman si Paul. Gusto mo ako na lang para sa'yo. Yak, kilabutan ka nga. Diring-diri Kala mo hindi mo ako niyakap nung nalasing ka. Agad nanlaki ang mata ni Hannah at mabilis pinalo ang kaibigan. Hoy, siguro sinadya mo yan no? Wow kasalanan ko pa. Ikaw nga itong panailapit sa akin. Kinabukasan maaga silang dumating sa venue. Malaki yun at ang walls ay puro glass. Malapad ang hall. May international booth, chef, at buyers na pawang may suot pang IDs at folders. Pagkapasok nila, tumigil si Austin at inayos ang coat ni Chanel. Okay, business mode ka na, pero reminder lang. Huwag ka masyadong kabahan. Hindi mo kailangan maging perfect.
Umirap si Chanel pero ngumiti na rin. Hindi ako kinakabahan ha. Totoo? Kasi nanginginig yung... Pag pinagpatuloy mo yan, papakain ko sa lahat ng cookies ng hilaw. Agad na nagsimula ang food expo. Si Austin ay nakatayo lang sa di kalayuan at kinukuha na siya ng litrato. Walang katumbas ang ngiti ng lalaki nang makita si Chanel na masaya sa ginagawa. Kasunod noon, nakatanggap ng award ang babae. Patakbo siyang lumapit kay Austin at yumakap. Nagawa niya pa itong patakan ng halik dahil sa tuwa. Nang sumapit ang gabi, pagod na pagod si Chanel pero hindi niya alam na may munting sorpresa para sa kanya si Austin. Bakit nakapatay ang mga ilaw? Kuryosong tanong ng babae. May gusto ako ipakita sa'yo. Ha? Ano na naman yan? Baka gumastos ka na naman alam mong ayaw ko ng ganon. Nagkibit-balikat ang binata dahilan para tignan niya ito ng masama. Diyan ka lang. Babalikan kita kapag ready na. Ang tagal gusto ko na magpahinga. Chill, wala pa. Ano ba kasi yan? Sasagutin mo ba ako pag sinabi ko? Naliligaw ka ba? Sige, hindi na. Fiancé na lang kita. Sa pagbibirong yun ni Austin, mabilis siyang hinabol ni Chanel at kasabay na yung pagsigaw ng ilang pamilyar na tao sa kanilang hotel room. Nandito kayo! Tuwang-tuwa na sabi ng dalaga. Kasi nga may plano. Anong plano yan? Wala, tara na i-celebrate na natin yung food expo mo. Ilang saglit pa tumunog ang doorbell nila. Sino yon? Ewan, buksan mo na lang. Nang makalapit si Chanel sa pinto at buksan yon, nanlaki agad ang mata niya sa nakita. Tita! Congratulations sa success ng iyong food expo. Proud na proud kami sa iyo at sigurado akong ganun din ang papa mo. Maraming salamat din po at tinulungan niyo ako. Kundi dahil sa inyo, baka nasa mental facility pa rin ako. Mainit niyang binigyan ng yakap ang kanyang tiyahin. Maluha-luha ang kanyang mga mata. Ngumiti sa kanya ang ginang at tinuro ang nasa likuran nito. Tahimik at nakakunot ang kanyang noon ng nilingon yon. Happy birthday! Nag-abala pa talaga kayo Thank you. Dapat sa Pilipinas na natin to sineselebrate Wag na doon. May kialam lang si Bruhang Imelda. Bakit? Ano nangyari? Wala, wag mo nang isipin. Tiga mo na lang maigi ang bulaklak. Walang pag-aalinlangan na bumaba ang tingin ni Chanel sa bulaklak. Letter ang una niya nakita. Kinuha niya yun pero bago niya tuluyang mabuksan, may nakapa siya. Ano to? Walang sumagot sa kanya mga kasama. Kasunod doon ay ang pagkuha ni Austin ng singsing at ang pagluhod nito. Alam ko mabilis. Alam ko mahirap paniwalaan pero handa na ako. Ikaw ang pinipili ko makasama sa habang buhay. Chanel. Alam ko may takot ka sa puso mo pero hayaan mo akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Chanel, will you marry me? Isang hikbi ang lumabas sa kanyang labi bago tuluyang tumango bilang sagot. Ang araw na yon, ang pinakamasaya para sa kanya. Sa kabilang banda si Austin na hindi mawala ang ngiti habang pinagmamasdan ng dalaga. Nang makauwi sila ng Pilipinas, nagdesisyon silang mag-live-in at sulitin ang buhay bilang mag-fiancé. Tara gala tayo. Pag-aaya ni Hana, nang tawagin niya ang babae. Di ako pwede Ipagluluto ko si Austin ng hapunan. Sus, nagpa-practice ka na ba para maging asawa? Sira, ngayon ko pala kasi siya may pagluluto ng walang okasyon. Totoo ang kanyang sinabi. Samantala ang lalaki naman, abala pero puno ng inspirasyong nagtatrabaho. Agad siyang inulan ng tanong matapos niyang ipost sa social media ang tungkol sa engagement nila ni Chanel. Austin, totoo ba to? Komento na isang kaibigan sa loob ng kumpanya. Engage ka na. Oo Sinurpresa ko siya sa Japan. Bro, ang lupit. Pero kailan na kasal? Huwag mo nang patagalin Sabi pa ng isa. Tignan natin. Sagot ni Austin pero halatang hindi maitago ang saya. Gusto ko muna ibigay sa kanya lahat ng comfort bago kami pumunta sa next step. Grabe, in love talaga. Tukso ng kaibigan niya. Nagkibit-balikat si Austin. Matagal ko na mahal si Chanel.
Pero ngayon lang ako nagkaroon ng tamang pagkakataon para ipakita. Habang tumatagal ang kwentuhan, hindi maiwasang isipin ng lalaki ang muka ni Chanel. Iniisip niya kung anong pinagkakaabalahan nito sa bahay. Habang abala ang lalaki, bumisita si Nympha sa bahay nila. "Kumusta ka naman dito?" tanong ng ginang sa dalaga. "Okay naman po ako dito, tita. Nagbe-bake pa rin po dahil tuloy-tuloy ang kita sa bake shop." "Hindi ka ba naiinip dito?" "Di naman po. Nag-enjoy po ako mag-explore ng kung ano-anong bagay. Naninibago rin po ako kasi nag-iba yung nakasanayan kong gawin. Kapag na-homesick ka, tawagan mo ang kaibigan mo. Papuntahin mo dito para may kakwentuhan ka." "Opo." "Siya nga pala, may plano na ba kayo sa Pasko, sa bagong taon?" Natigilan si Chanel dahil ang totoo wala pa silang plano. Si Austin lang ang hinihintay niya magsabi, pero abala pa ito sa trabaho. "Hindi ko pa rin po sigurado, bakit po tita?" "Ang plano kasi sa bahay, family reunion sa New Year." "Ah, ganun po ba?" "Oo, kaya gusto sana namin makasama rin kayo. Para na rin makita ka ulit ng mga pinsan at tito at tita ni Austin. Tuwang-tuwa sila nung malamang engaged na kayo." "Talaga po?" Hindi makapaniwalang tanong ni Chanel. "Nakakahiya naman po, baka isipin nilang istorbo kami." "Ano ka ba? Ikaw pa? Ikaw ang pinakamagandang balita na dumating sa pamilya. Mas gusto ka nilang nakikita kasama si Austin." "Sasabihin ko po kay Austin mamaya. Baka may ibang plano rin po siya eh. Maganda yan. At kung may gusto kang dalhin sa reunion, sabihin mo lang. Pero huwag kang mag-alala, kahit wala kang dalhin, sapat na sa amin na nandun kayo." Saktong kararating lang ni Austin mula sa trabaho at nagulat ito na makita ang kanyang ina. Pero bago yun, nilapitan niya muna si Chanel para salubungin ang halik sa noo. "O mama, nandito ka pala." "Austin, pag-usapan niyo na yung New Year ha? Baka may iba kayong plano." Kunot noong natawa si Austin. "Ha? Anong sinasabi mo, ma?" Tumingin si Nympha kay Chanel at sabay silang napangiti. "Gusto ng tita na sa bahay nila tayo magbagong taon. Kasama mga pinsan mo." "Pwede naman. Sa Pasko na lang tayo mag-celebrate dito sa bahay." "Ay, may plano ba kayo nila tita at mga kaibigan mo?" "Wala naman. Si Hana uuwi ng probinsya para doon mag-celebrate. Si Paul naman magso-solo travel. Sina tito sa bahay nila. Pwede naman tayong dumaan sa kanila sa Pasko at bagong taon." Ngumiti si Austin kay Chanel at humarap sa kanyang ina. "Sige po, mama. Sa inyo kami magbabagong taon." Nagpaalam si Chanel na mag-aasikaso muna ng hapunan at iniwan ng mag-ina sa sala. Nang makapunta sa kusina si Chanel, mabilis na kinurot ni Nympha sa tenga si Austin. "Aray ko, ma, para saan yun? Baka naman puro katrabaho niyan. At hindi mo na nabibigyan ng oras si Chanel, ha? Paano kayo magkakababy niyan?" "Ma, hindi ko nakakalimutan bigyan ng oras ang magiging asawa ko. Ayaw ko nga umalis sa tabi niya eh. Pero siya lang tumakulit. Wala pa ba akong apo?" "Wala pa, ma. Pero baka next year meron na." Isang beses tumikim si Chanel at nagsalita. Tita, dito na po kayo kumain. Naganda po ako ng pagkain eh." "Sige lang, tamang-tama. Ang tagal ko nang gustong makatikim ulit. Sa isang araw po bibisita ako sa inyo." Masaya silang naghapunan sa araw na yon. Kahit na nakapagkwentuhan na sila sa sala, patuloy pa rin ang tawanan habang kumakain. Bago umalis si Nympha, nagpadala pa si Chanel ng 2 box ng cookies na binake niya. "Kumusta ka? Okay ka lang ba?" "Oo naman. Ikaw ang dapat tinatanong ko kasi ikaw nagtatrabaho. Masaya ako kasi ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko." "Masaya rin ako kasi ikaw ang inspirasyon sa lahat ng mga magaganda nangyari sa akin. Masaya ako na nagbe-bake ako." Hinaplos ni Austin ang kanyang kamay. Makalipas ang 1 buwan, abala sila sa pamimili ng panregalo na dadalhin sa bahay ni Nympha. May nakalaan na silang oras para doon. Tungkol naman sa kasal nila, wala pa silang eksaktong araw. Ano pa bang gusto ni Mama? Nabili na lahat ng gusto niya eh. Problemadong saad ni Chanel. "Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan bilhan si Mama. Hindi naman siya materialistic na tao." "Pero syempre nakakahiya pa rin no. Pupunta tayo doon tas wala man lang ako regalo sa kanya."
Pwedeng bracelet, relo, kwintas. Suhestyon ni Austin. Nang makapamili na sila, agad na rin nilang pinabalot. Ang tanging plano nila sa Pasko, salubungin ito sa bahay nila mismo. Manood ng movies at magkwentuhan. Magluluto ka pa ba? Marahan na tanong ni Austin. Oo sana, bakit gusto mo na lang ba magpa-deliver tayo? Pwede, para hindi ka na mapagod. Hindi naman mabigat na gawain ang magluto. Ikaw lang ang inaalala ko. Alam mong ayaw ko napapagod ka. Pairap siyang tinignan ng babae. Walang trabaho na hindi nakakapagod, Austin. Tama ka naman dyan. Kahit paggawa ng bata nakakapagod din, di ba? Mabilis na hinampas ni Chanel si Austin. Tumigil ka nga dyan. At nang makapagdesisyon ng babae na magluto, namili na rin sila ng pangrekado. Ilang putahe lang ang balak ni Chanel na lutuin. At nang sumapit mismo ang Noche Buena, nakangiti nilang binati ang isa't isa. Salamat ha, kasi kahit papano hindi naging malungkot yung Pasko ko. Hindi dapat. May kasama ka dito. At lagi ako nandito kapag kailangan mo. Sa mismong araw ng Pasko, bumisita sila ni Chanel sa mental facility kung saan dating nanirahan ng babae ng ilang taon. May dala silang pagkain para sa mga tao. Munting regalo at allowance para sa mismong facility. Tanggapin mo ang munting regalo namin para sa inyong dalawa. Alam namin na hindi kami makakapunta sa inyong kasal. Nako, nag-abala pa po kayo pero maraming salamat po. Dito ako kinulong ng madrasta ko. Nakaraan na yon. At kung iniisip mo na atras ako sa kasal, hindi na yun mangyayari. I know. Alam ko sigurado ka na sa akin. Makalipas na ilang oras, nanatili pa sila doon. Pinanood nila kung paano idaos ng mga taong may karamdaman ang Pasko. Pero kasunod nun, ay ang kakaibang nararamdaman ni Chanel. Excuse me. Aniya habang nakahawak sa kanyang bibig. Are you okay? Mabilis siyang umiling at naghanap ng banyo. Sinundan lang siya ng lalaki na patuloy pa ring nag-aalala. May masakit ba sa'yo? Patuloy sa pagduduwal ng babae at walang ibang ginawa si Austin kundi hagurin ang likod nito. Napapaisip siya kung buntis ba ang kasama niya. Almost 6 weeks na rin kasi simula nung huli nilang pagtatalik. At kung buntis ito, siya ang pinakamasayang tao sa buong mundo at ito ang magiging best Christmas gift ever para sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng tiyahin ni Chanel nang malaman na nangyari. Okay lang po. Magpapacheck up po kami after Christmas. Oo, para malaman natin kung bakit. Abay teka, buntis ka ba? Hindi ko po alam pero hindi pa po ako nagkakaroon. Mabilis na pumalakpak ang kanyang tiyahin at hindi maitago ang tuwang nararamdaman. Saktong kapapasok lang ni Austin sa kwarto, may dalang pagkain na agad. Inireklamo ni Chanel. Ang baho naman yan. Paborito mo to ah. Ayoko niyan. Hindi na to normal. Kailangan na natin magpa-check up. Tatawagan ko na lang ng personal yung doktor natin para makapunta dito. Sandaling naging tahimik ang kwarto at pare-pareho nagkatinginan. Matapos yun nagpahinga muna si Chanel. Mahimbing ito nakatulog habang si Austin kausap ang tiyahin ng babae. Take care of her. Sigurado akong buntis siya. Nasa tamang edad naman na kayo and this is a blessing. Opo, tita. Huwag po kayo mag-alala. Hindi rin tumagal ang 1 linggo ng result. Agad nilang nalamang nagdadalang tao nga si Chanel. Bumuhos ang luha sa 2 taong nagmamahalan. Iingatan ko kayo. At mas dodoblehin ko pa ang pagtatrabaho ko. Kahit ako, puno ng takot, hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko sa inyong dalawa. Emosyonal na saad ni Austin at hinalikan ang kanyang fiancé. Mamahalin ko rin ang maliit nating pamilya. Hindi ako handa pero kakayanin ko. Salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa akin ha. Salamat din sa pag-intindi. Mainit nilang dinamdam ang yakap ng isa't isa. Para sa kanilang dalawa, sa kabila ng galit na nararamdaman, mula sa mga naganap na nangyari, puno ng pangaagaw.
Hindi lang ari-arian ang nawala kay Chanel. Pero hindi na yun mahalaga para sa kanya. Nakaganti siya sa paraang alam niya. Nasira ang kanyang tiyahin. Ngayon, puro pagmamahal na lang ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso. At totoo, hindi material na bagay ang sukatan para patunayan kung sino ang magmamahal sa kanya. Ito ay ang pagiging totoo sa pagbibigay ng nararapat na pag-ibig para sa isang tao. Magmula nang dumating sa kanyang buhay si Austin, nagbago ang lahat. Mas napuno siya ng inspirasyon sa puso. At alam niya na hinding-hindi siya magsisisi na tinanggap niya ang alok nitong magpakasal. At ngayong magkakaanak na sila, wala siyang ibang hiling kundi kapayapaan sa puso, isip at kaluluwa. Habang hinihintay nilang maipanganak ang kanilang unang supling. Masayang-masaya si Austin, ganun din si Chanel. At alam nilang sa buhay na ito, wala na silang mahihiling pa. The end.